camera, action. Naganap ang mga pangyayaring ito noong panahon ni Ahasuero na namamahala sa 127 distrito mula India hanggang Ethiopia. Namamahala noon si Haring Ahasuero mula sa kanyang palasyo sa Susan. Noong 3 taon ng paghahari niya, ay nagdaos siya ng isang malaking handaan para sa lahat ng matataas na opisyal at mga lingkod niya. Ang hari ay nagdaos ng malaking handaan sa loob ng 7 araw para sa lahat ng nasa palasyo ng Susan, para sa mga prominente at ordinaryong tao sa hardin ng palasyo ng hari. Si Reyna Basti ay nagdaos din sa palasyo ni Haring Ahasuero ng malaking handaan para sa mga babae. Nang 7 araw, nang ang puso ng hari ay sumayaday sa alak, sinabihan niya sina Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar at Sarkas, ang 7 opisyal ng palasyo ng tagapaglingkod ni Haring Ahasuero. Nandalhin sa harap ng hari si Reyna Basti, nasuot ang korona para ipakita sa mga tao at sa mga tataas na opisyal ang kanyang kagandahan. Dahil napakaganda niya. Pero paulit-ulit na tumangging magpunta si Reyna Basti at ayaw niyang sundin ang utos ng hari na ipinarating sa kanya ng mga opisyal ng palasyo. Kaya galit na galit ang hari. Nakipag-usap ang hari sa marurunong na taong nakakaalam ng mga patakaran. Dahil laging kinukonsulta ng hari ang lahat ng eksperto sa batas at mga kaso. At ang pinakamalalapit sa kanya ang 7 matataas na opisyal ng Persya at Media na nakalalapit sa hari at may pinakamatataas na posisyon sa kaharian. Nagtanong ang hari, Ayon sa kautusan, ano ang dapat gawin kay Reyna Basti dahil sumuway siya sa utos ni Haring Ahasuero na ipinarating sa kanya ng mga opisyal ng palasyo? Hindi lang sa hari nagkasala si Reyna Basti, kundi sa lahat ng matataas na opisyal at mga mamamayan sa lahat ng distritong sakop ni Haring Ahasuero dahil malalaman ng lahat ng asawang babae ang ginawa ng Reyna at sasabihin, nag-utos si Haring Ahasuero na dalhin sa harap niya si Reyna Basti pero tumanggi itong magpunta. Kung papayag ang hari, maglabas siya ng utos at isama ito sa mga batas ng Persya at Media na hindi pwedeng baguhin. Isasaad sa utos na ito na hindi na muli makakaharap si Basti kay Haring Ahasuero. Iminumungkahi ko na rin na pumili ang hari ng bagong reyna na mas mabuti kaysa sa kanya. At kapag ang utos ng hari ay narinig sa bawat panig ng kanyang malawak na nasasakupan, gagalang ng lahat ng asawang babae ang kanilang asawa, prominente man o ordinaryo. nagustuhan ng hari at ng matataas na opisyal ang mungkahing ito at ginawa ng hari ang sinabi ni Memucan. Kaya nagpadala siya sa lahat ng distritong sakop ng kaharian ng mga liham na ayon sa estilo ng pagsulat ng bawat distrito at sa wika ng bawat bayan. Sinasabi rito na ang bawat asawang lalaki ay dapat maging Panginoon sa kanyang sariling pamilya at magsalita sa wika ng kanyang sariling bayan. At sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, Magpahanap ang hari ng mga dalagang magaganda at bata pa, at mag-atas ang hari ng mga tauhan sa lahat ng nasasakupang distrito. Titipunin nila ang lahat ng dalagang magaganda at bata pa at dadalhin ng mga ito sa palasyo ng Susan sa bahay ng mga babae. Si Hegay na lingkod ng hari at tagapag-alaga ng mga babae ang mag-aasikaso sa kanila at pagagandahin sila roon. At ang dalagang pinakamagugustuhan ng hari ang magiging reyna kapalit ni Vasti. natuwa ang hari sa mungkahi at ginawa niya iyon. May isang lalaking Hudyo sa palasyo ng Susan na ang pangalan ay Mardokyo, anak ni Jair na anak ni Semei na anak ni Kis, isang Binhaminita. Pinalaya siya sa Jerusalem kasama ng bayan. Siya ang tumayong magulang ni Hadasa o Esther na pinsan niya na ulilan ng lubos. Ang dalaga ay maganda at kaakit-akit. Inampun siya ni Mardokyo nang mamatay ang mga magulang niya. Nang lumabas ang kautusan ng hari, dinala ang maraming dalaga sa palasyo ng Susan na ipinagkatiwala kay Hegay, isang tagapag-alaga ng mga babae. Oh, Esther, ang bilin ko sa iyo, iha. Huwag na huwag kang magsasabi tungkol sa iyong bayan o tungkol sa mga kamag-anak mo kahit kailan naman. Opo, Kuya Mardokyo.
Sinunod ni Esther si Mardochio sa binilin niya na hindi siya magsasabi tungkol sa kanyang bayan o mga kamag-anak kahit kanino man. Si Esther ay dinala rin sa bahay ng hari sa pangangasiwa rin ni Hegai. Natutuwa si Hegai sa dalaga at magaan ang loob niya rito. Kaya agad niyang inasikaso ang pagpapaganda sa dalaga at ang pagkain nito. At binigyan niya ito ng 7 piling kabataang babae mula sa bahay ng hari. Alam mo Esther, napagaganda mong bata. Tagasan ka ba at sino ang mga magulang mo? Salamat po. Basta. Sigurado akong ikaw ang mapipili ng hari at ikaw ang gagawing reyna. Ito nga pala ang 7 piling kabataang babae na makakasama mo dito sa bahay ng hari. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang sila. O iha, pumunta na kayo doon sa pinakamagandang lugar sa bahay ng mga babae at pupuntahan ko muna ang ibang mga kababaihan. Opo, Kuya Hegai. Halina po, binibining Esther. Inilipat si Esther at ang mga kabataang lingkod nito sa pinakamagandang lugar sa bahay ng mga babae. Araw-araw, naglalakad si Mardochio sa harap ng looban ng bahay ng mga babae para alamin ang kalagayan ni Esther at kung ano ang nangyayari sa dalaga. 12 buwang pagpapaganda na itinakda para sa mga babae. Ganyan katagal ang pagpapaganda sa kanila. 6 na buwan gamit ang langis ng mira at 6 na buwan gamit ang langis ng balsamo at iba't ibang pamahid na pampaganda. Pagkatapos nito, ang mga dalaga ay handa nang humarap sa hari. Dumating ang araw na haharap na si Esther sa hari. Umahanga kay Esther ang lahat ng nakakapita sa kanya. Nang dinala si Esther kay Haring Ahasuero sa kanyang palasyo ng 10 buwan, ang buwan ng Tebet, ng 7 taon ng paghahari niya, nagustuhan siya ng hari at pinahalagahan ng higit kaysa sa lahat ng iba pang dalaga. Kaya inilagay ng hari ang korona sa ulo ni Esther at ginawa niya itong reyna kapalit ni Vashti. Ang hari ay nagdaos ng malaking handaan para sa lahat ng kanyang matataas na opisyal at mga lingkod bilang parangal kay Esther. Si Mardochio ay nakaupo sa pintuang daan ng hari. Habang nakaupo si Mardochio, ang 2 opisyal sa palasyo na sina Bigtan at Teres, mga bantay pinto, ay nagalit at nagplanong patayin si Haring Ahasuero. Alam mo, hindi talaga ako natutuwa sa hari natin ngayon. Oo nga, napakayabang niya at kumuha pa talaga siya ng bagong reyna. Hindi siya nararapat na maging hari. Patayin natin siya. Pero nalaman ito ni Mardochio at agad niya itong sinabi kay Reyna Esther. Esther,
May nalaman ako. May gustong pumatay sa hari. Ha? Sino po, Kuya Mardukyo? Narinig ko, sina Bigtan at Teres. Nag-uusap sila. Nagpaplano sila na patayin ang hari. Magmadali ka, Esther, at agad mo itong sabihin sa hari. Opo, kuya. Sasabihin ko po ito agad sa hari. Mahal na hari, may nakarating sa aking balita na gusto kang patayin ni Bigtan at Teres na tagabantay ng pinto. At sinabi ito agad sa akin ni Mardukyo, isa ring tagapagbantay ng pinto. Mga kawal, imbestigahan ninyo si Bigtal at Teres dahil nagpapakana sila ng pagpatay sa hari. Ngayon din, Masusunod po, mahal na hari. Inimbestigahan ito at napatunayang totoo, kaya ang dalawang lalaki ay binitin sa tulos at lahat ng ito ay sinulat sa aklat ng kasaysayan sa harap ng hari. Pagkatapos ng mga bagay nito, binigyan ni Haring Ahasuero ng mas mataas na posisyon si Haman na anak na Hamidata na Agagita at binigyan niya ito ng mas malaking otoridad kaysa sa lahat ng iba pang matataas na opisyal. Ang lahat ng lingkod ng hari na nasa pintuang daan ng palasyo ay yumuyukod at sumusubsob sa harapan ni Haman dahil iyon ang iniutos ng hari. Naroon din si Mardukyo pero ayaw yumukod o sumubsob ni Mardukyo. Kaya ang mga lingkod ng hari na nasa pintuang daan ng palasyo ay nagsabi kay Mardukyo na yumukod pero ayaw niyang makinig. Bakit sinuway mo ang utos ng hari? Ayokong yumukod sa kanya dahil isa akong Hudyo. Kaya nagsumbong sila kay Haman para malaman kung palalampasin nito ang ginagawa ni Mardukyo. Nang makita nga ni Haman na ayaw yumukod at sumubsob ni Mardukyo sa harapan niya, nag-ingit siya sa galit. Dahil sa ginawa mong pagsuway sa utos ng hari, makikita mo kung sino kinakalaban mo. Pero hindi siya kontentong si Mardukyo lang ang patayin dahil alam niya ang tungkol sa bayan ni Mardukyo. Kaya humanap ng paraan si Haman para malipol ang lahat ng Hudyo, ang lahat ng kababayan ni Mardukyo, sa buong nasasakupan ni Ahasuero. Sa 12 buwan, ang buwan ng Adar, sinabi ni Haman kay Haring Ahasuero, May isang bayan na nakapangalat sa gitna ng bayan sa lahat ng distritong pinamamahalaan mo. Naiiba ang mga batas nila kumpara sa ibang bayan. Hindi sila sumusunod sa kautusan ng hari at hindi makakabuti sa hari kung kukonsintihin sila. Kung papayag ang hari, ipasulat niya nawa ang isang utos na lipulin sila. Magbibigay ako sa mga opisyal ng 10,000 talento ng pilak para sa kabangyaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing na panlagda at ibinigay iyon kay Haman. At sinabi ng hari kay Haman, bahala ka na sa pilak at sa mga taong iyon. Gawin mo sa kanila kung ano ang iniisip mong tama. Isinulat ito sa ngalan ni Haring Ahasuero at tinatakan ng singsing na panlagda ng hari. Ang mga liham ay dinala ng mga mensahero sa lahat ng distritong sakop ng hari. Nakasulat dito na ang lahat ng Hudyo, mga bata't matanda, mga musmos at mga babae ay dapat lipulin, patayin at puksain sa isang araw. At dapat kunin ang lahat ng mga pag-aari nila. Lumabas agad ang mga mensahero gaya ng iniutos ng hari. Pagkatapos, ang hari at si Haman ay umupo para uminom, habang ang mga tao sa lungsod ng Susan ay nalilito sa nangyayari. Nang malaman ni Mardukyo ang lahat na nangyari, pinunit niya ang damit niya at nagsuot siya ng telang sako at naglagay ng abo sa sarili. Lumabas siya papunta sa gitna ng lungsod na umiiyak ng malakas dahil sa matinding kalungkutan. Hanggang sa labas lang siya ng pintuang daan ng hari dahil hindi pwedeng pumasok doon ang nakasuot ng telang sako. Ang mga Hudyo ay labis na nagdadalamhati. Sila ay nag-aayuno, umiiyak at humahagulhol. Marami ang nakahiga sa mga telang sako at abo.
Nabalitaan ito ni Esther nang magpunta ang mga tagapaglingkod niyang babae at lalaki sa kanya at ibinalita ang nangyari. Reyna Esther, magmadali ka dahil may mga tao sa labas ng pintuang daan. Opo, mahal na Reyna. At naroon din po si Mardokyo. Kasuot sila ng telang sako at umiiyak sila. Pakisuyo. Ipadala mo ito kay Mardokyo para makapagpalit sila ng kanilang damit. Nalungkot ng gusto ang Reyna. Kaya nagpadala si Esther kay Mardokyo ng mga damit na pamalit sa suot nitong telang sako. Pero ayaw itong tanggapin ni Mardokyo. Kaya ipinatawag na lang ni Esther si Hatak, isa sa mga tagapaglingkod ng hari na inatasang maglingkod sa Reyna, at inutusan itong tanungin si Mardokyo kung bakit niya ginagawa iyon at kung ano ang nangyayari. Pakisuyo, Hatak. Inuutosan kitang pumunta sa harap ng pintuang daan at tanungin si Mardokyo kung bakit niya ginagawa ang pag-aaluno, pag-iyak at paghagulhol at alamin mo kung ano ang nangyayari. Masusunod po, mahal na Reyna. Agad namang tumakbo si Hatak papunta sa labas ng pintuang daan at sinabi niya kay Mardokyo, Inutusan ako ng Reyna na tanungin ka kung bakit nyo ginagawa ang pag-aayuno, pag-iyak at paghagulhol at bakit ito nangyari. May liham na pinadala sa mga mensahero para sa lahat ng distritong sakop ng hari. Kasulat dito na ang lahat ng Hudyo, mga bata at matanda, mga musmos at mga babae ay dapat lipulin, patayin at puksain sa isang araw. Sa 13 araw na 20 buwan, ang buwan ng Adar, at kukunin ang lahat ng pag-aari namin. Nangako din si Haman ng eksaktong halaga sa mga opisyal ng 10,000 talento ng pilak na ibibigay sa kabangyaman ng hari para sa paglipol sa mga Hudyo. Nagbigay rin siya ng kopya ng kautusan mula sa Susan tungkol sa paglipol. Pakisuyo, ipaliwanag mo ang lahat ng ito at sabihin mo sa Reyna na lumapit siya mismo sa hari para humingi ng tulong at pakiusap para sa kanyang bayan. Makakarating po ang lahat ng sinabi nyo para sa Reyna. Bumalik si Hatak, dala ang liham ng batas na ginawa ni Haman at ibinigay ito kay Esther. Pinapasabi po ni Mardokyo na may liham na pinadala sa mga mensahero para sa lahat ng distritong sakop ng hari. Nakasulat dito na ang lahat ng Hudyo, mga bata at matanda, mga musmos at mga babae ay dapat lipulin, patayin at puksain sa isang araw. Sa 13 araw ng 12 buwan, ang buwan ng Adar, at kukunin ang lahat ng pag-aari namin. Nangako din si Haman ng eksaktong halaga sa mga opisyal ng 10,000 talento ng pilak na ibibigay sa kabangyaman ng hari para sa paglipol sa mga Hudyo. Nagbigay rin siya ng kopya ng kautusan mula sa Susan tungkol sa paglipol. Pakisuyo, ipaliwanag mo ang lahat ng ito at sabihin mo sa Reyna na lumapit siya mismo sa hari para humingi ng tulong at makiusap para sa kanyang bayan. Sabihin mo kay Mardokyo, alam ng lahat ng lingkod ng hari at ng mga mamamayan sa mga distritong sakop ng hari na may iisang batas na ipinatutupad para sa sino mang lalaki o babae na papasok sa looban ng palasyo nang hindi ipinapatawag ng hari. Papatayin siya, malibang iunat sa kanya ng hari ang gintong setro. At ako, 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Agad na bumalik muli si Hatak kay Mardokyo at sinabi, Ipinapasabi po ng Reyna na alam ng lahat ng lingkod ng hari at ng mga mamamayan sa mga distritong sakop ng hari na may iisang batas na ipinatutupad para sa sino mang lalaki o babae na papasok sa looban ng palasyo nang hindi ipinapatawag ng hari. Papatayin siya, malibang iunat sa kanya ng hari ang gintong setro. At 30 araw na siyang hindi pinapatawag ng hari. Hatak, pakisuyo. Sabihin mo sa Reyna na huwag mong isipin na makaliligtas ka sa paglipol sa mga Hudyo dahil nasa sambahayan ka ng hari. Kung mananahimik ka sa panahong ito, tiyak na may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang kan ng iyong ama ay malilipol. Anong malay mo? Baka ito ang dahilan kaya ka naging Reyna. Bumalik muli si Hatak sa Reyna at sinabi ang sinabi ni Mardokyo. Pinapasabi po ni Mardokyo na huwag mong isipin na makaliligtas ka sa paglipol sa mga Hudyo dahil nasa sambahayan ka ng hari. Kung mananahimik ka sa panahong ito,
Tiyak na may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang angkan ng iyong ama ay malilipol. Anong malay mo? Baka ito ang dahilan kaya ka naging reyna. Sige, pakisuyong sabihin mo ito kay Mardoqueo. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo sa Susan at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw, gabi at araw. Ako at ang tagapaglingkod kong babae ay mag-aayuno rin. Haharap ako sa hari kahit labag sa batas. At kung kailangan kong mamatay, handa akong mamatay. Kaya umalis si Mardoqueo at ginawa ang lahat ng iniutos ni Esther sa kanya. Pagdating ng 3 araw, isinuot ni Esther ang damit niyang pangreyna at tumayo siya sa looban ng palasyo, nakatapat ng bahay ng hari. Nakaupo noon ang hari sa kanyang trono sa palasyo na nakaharap sa pasukan. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa looban, natuwa ang hari at iniunat niya ang kanyang kamay, hawak ang gintong setro. Kaya lumapit si Esther at hinawakan ang dulo ng setro. Tinanong siya ng hari, Ano ang sadya mo, Reyna Esther? Ano ang gusto mo? Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. May inihanda po akong salo-salo para sa inyo. Kung papayag po ang hari, magpunta sana kayo ngayon sa handaan kasama si Haman. Kaya sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod niya, Sabihin niyo kay Haman na pumunta agad dito. Kaya ng hinihiling ni Esther. Kaya ang hari at si Haman ay pumunta sa salo-salong inihanda ni Esther. Noong umiinom na sila ng alak, sinabi ng hari kay Esther, Ano ang hiling mo, Reyna Esther? Ibibigay ko yun sa iyo. Ano gusto mo? Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Ang pakiusap ko po at kahilingan ay kung kinalulugdan ako ng hari at nanaisin ng hari na ibigay ang pakiusap ko at kahilingan, pumunta sana kayo ni Haman sa handang inaraos ko bukas para sa inyo at bukas ko po sasabihin ang kahilingan ko. O sige, aking Reyna. Nang araw na iyon, lumabas si Haman na masayang masaya. Pero nang makita niya si Mardoqueo sa pintuang daan ng palasyo at mapansing hindi ito tumayo at hindi ito natatakot sa kanya, galit na galit si Haman kay Mardoqueo. Pero nagpigil si Haman at umuwi sa bahay niya. Pagkatapos, ipinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang asawa niyang si Ceres. Ipinagyabang ni Haman na malaki ang kayamanan niya, na marami siyang anak, at na binigyan siya ng hari ng mas mataas na posisyon at mas malaking otoridad kaysa sa lahat ng matataas na opisyal at mga lingkod ng hari. Sinabi ni Haman, Hindi lang yan. Ako lang ang inimbitan ni Reyna Esther para samahan ng hari sa salo-salong inihanda niya. Imbitari rin ako bukas para makasiyama siya at ang hari. Pero, baliwala ang lahat ng ito hanggat nakikita ko ang Hudyong si Mardoqueo na nakaupo sa pintuang daan ng palasyo. Kaya sinabi sa kanya ng asawa niyang si Ceres at ng lahat ng kaibigan niya, Magpagawa ka ng isang tulong. Mga 50 siko ang taas. Bukas ng umaga. Sabihin mo sa hari, ibitin doon si Mardoqueo. Saka ka sumama sa hari sa handaan. At magpakasaya ka. Oo, tama yun. Yun ang nararapat sa kanya. Nagustuhan ni Haman ang mungkaying ito, kaya ipinagawa niya ang tulos. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang hari, kaya ipinakuha niya ang aklat ng kasaysayan at binasa ito sa hari. Nabasa roon ang iniulat ni Mardoqueo tungkol sa 2 opisyal sa palasyo na sina Bigtan at Teres, mga bantay pinto na nagplanong pumatay kay Haring Ahasuero. Nagtanong ang hari, At kung tungkol sa 2 opisyal ng palasyo na sina Bigtan at Teres, mga bantay pinto na nahuling nagpapakana sa pagpatay sa hari,
Sa tulong ng isang lalaki na nagngangalang Mardokyo? Anong parangal at gantimpala ang ibinigay kay Mardokyo para dito? Wala po, mahal na hari. Si Haman noon ay nasa harap ng palasyo dahil sasabihin nito sa hari na ibitin si Mardokyo sa tulos na inihanda niya para dito. Maya-maya ay sinabi ng hari, Sino ang nasa labas? Si Haman po ang nasa labas, mahal na hari. Papasukin siya. May gusto akong itanong, Haman. Ano yun, mahal na Haring Ahasuero? Ano ang may paglilingkod ko? Ano ang dapat gawin sa lalaking gustong parangalan ng hari? Sino pa ba ang gustong parangalan ng hari? Kundi ako. Para sa lalaking gustong parangalan ng hari, magpakuha kayo ng damit na isinusuot ng hari at ng isang kabayong sinasakyan ng hari at may korona. Pagkatapos, ipagkatiwala ninyo ang damit at ang kabayo sa isa sa mga galang-galang na opisyal ng hari. Bihisa ng mga lingkod ng hari ang lalaking gustong parangalan ng hari at isakay sa kabayo at ililibot siya sa liwasan ng lungsod. Sisigaw sila sa unahan niya. Ganito ang ginagawa sa lalaking gustong parangalan ng hari. Dali! Kunin mo ang damit at ang kabayo at ang mga sinabi mo ay gawin mo sa Hudyong si Mardokyo na nakaupo sa pintuang daan ng palasyo. Siguraduhin mong mangyayari ang lahat ng sinabi mo. Hindi ito maaari. Ako ang dapat ng bigyan ng parangal. Hindi ang taong yun. Kaya kinuha ni Haman ang damit at ang kabayo at binihisan niya si Mardokyo at inilibot sa liwasan ng lungsod sakay ng kabayo. Sumisigaw si Haman sa unahan ni Mardokyo. Ganito ang ginagawa sa lalaking gustong parangalan ng hari. Ganito ang ginagawa sa lalaking gustong parangalan ng hari. Si Haman ay nagmamadaling umuwi sa bahay niya, na lumong-lumo at may takip sa ulo. Nang sabihin na Haman sa asawa niyang si Ceres at sa lahat ng kaibigan niya ang nangyari sa kanya, sinabi ng kanyang mga tagapayo at ni Ceres, Ano bang naisipan ng hari at pinarangalan niya si Mardokyo? Ako ang dapat na parangalan ng hari, hindi ang taong yun. Kung Hudyo nga itong si Mardokyo, talagang di ka mananalo sa kanya. Ngayong nagsimula ka ng bumagsak sa harap niya, tuluyang ka ng babagsak. Habang nakikipag-usap pa sila sa kanya, dumating ang mga opisyal ng palasyo at dali-daling dinala si Haman sa salos-salong inihanda ni Esther. Kaya ang hari at si Haman ay nagpunta sa handaan ni Reyna Esther. Sinabi ulit ng hari kay Esther noong ikalawang araw habang umiinom sila ng alak. Ano ang hiling mo? Ibibigay ko yun sa'yo. Ano gusto mo? Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa'yo. Kung nalulugod kayo sa akin, mahal na hari, at kung mabuti sa tingin ng hari, iligtas ninyo ako at ang bayan ko mula sa kamatayan. Dahil ipinagbili kami, ako at ang bayan ko, para lipulin, patayin at puksain. Kung ipinagbili lang kami bilang mga alipin, mananahimik na lang sana ako. Pero makasasama rin ito sa hari, kaya hindi dapat hayaang mangyari ang kapahamakan ito. Ha? Sino siya? Nasaan ang taong nangahas na gawin iyan? Ang kalaban at kaaway ay ang masamang taong ito, si Haman. Natakot si Haman sa hari at sa reyna. Tumayo ang hari sa tindi ng galit at nagpunta sa hardin ng palasyo. Tumayo rin si Haman para magmakaawa kay Reyna Esther na iligtas siya dahil alam niyang tiyak na paparusahan siya ng hari. Pakiusap, mahal na Reyna. Bawiin mo ang sinabi mo sa hari at sabihin mo hindi totoo ang lahat ng yon.
Parang awa mo na, mahal na Reyna Esther. Bumalik ang hari mula sa hardin ng palasyo at nakita niyang nakasubsob si Haman sa higaan kung saan naroon si Esther. Sumigaw ang hari. Gagahasain mo pa ang reyna sa sarili kong bahay? Pagkasabi ng hari sa mga salitang ito, nakpan nila ang mukha ni Haman. Nagpagawa rin si Haman ng tulos para kay Mardukyo ang nagligtas sa buhay ng hari dahil sa kanyang ulat. Nakatayo sa bahay ni Haman ang tulos na 50 siko ang taas. Ibitin siya roon. At ibinitin nila si Haman sa tulos na inihanda nito para kay Mardukyo. At ang galit ng hari ay humupa. Nang araw na iyon ay ibinigay ni Haring Ahasuero kay Reyna Esther ang lahat ng pag-aari ni Haman. Nakaaway ng mga Hudyo at si Mardukyo ay humarap sa hari dahil sinabi na ni Esther kung magkaano-ano silang dalawa. Pagkatapos, hinubad ng hari ang kanyang singsing na panglagda na binawi niya kay Haman at ibinigay niya ito kay Mardukyo. At si Mardukyo ang pinamahala ni Esther sa lahat ng pag-aari ni Haman. Bukod dyan, nakipag-usap ulit si Esther sa hari. Sumubsob siya sa paanan nito at umiiyak na nakiusap na hadlagan nito ang masamang balak ni Haman na Agagita laban sa mga Hudyo. Iniunat ng hari kay Esther ang gintong setro, kaya tumayo si Esther sa harap ng hari. Sinabi ni Esther, Kung nanaisin ng hari at kung nalulugod kayo sa akin, at kung mamarapati ninyo, at kung kasiyasiya ako sa inyong paningin, maglabas kayo ng nasusulat na utos na magpapawalang bisa sa mga dokumento ng masamang si Haman na anak ni Hamedata na Agagita. Ang mga dokumentong ginawa niya para puksain ang mga Hudyo sa lahat ng distritong sakop ng hari. Dahil hindi ko kakayaning makita ang kapahamakan ng bayan ko at hindi ko kakayaning makita ang pagpuksa sa mga kamag-anak ko. Kaya sinabi ni Haring Ahasuero kay Reyna Esther at kay Mardukyo na Hudyo, Ibinigay ko na kay Esther ang lahat ng pag-aari ni Haman at ipinabitin siya sa tulos dahil sa pakana niyang salakayin ng mga Hudyo. Maaari kayong gumawa ng dokumento sa pangalan ko at isulat ninyo roon ang anumang nakikita ninyong makapatulong sa mga Hudyo at tatakan ninyo iyon ng aking singsing na panglagda dahil ang utos na isinulat sa pangalan ng hari at tinatakan ng singsing na panglagda ng hari ay hindi na mababawi. Kaya agad na ipinatawag ang mga kalihim ng hari noong ika-23 araw ng 3 buwan, ang buwan ng Siban. Isinulat nila ang lahat ng iniutos ni Mardukyo sa mga Hudyo. Ipinasulat niya ito sa pangalan ni Haring Ahasuero at tinatakan ng singsing na panlagda ng hari. At ang mga tao na lungsod ng Susan ay naghiyawan sa saya. Para sa mga Hudyo, ito ay panahon ng kaginhawaan, pagsasaya at karangalan. At sa lahat ng distrito at lungsod, saan man nakarating ang utos at batas ng hari, nagsaya at nagdiwang ang mga Hudyo.